back on the show. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang Maritim with their questions. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po akong kapitbahay na merong puno ng mangga sa bahay nila. Ngayon po, yung mga nahinog ng mangga, kusa na pong bumabagsak sa may lupa namin. Ngayon po, ang tanong ko, may karapatan na po ba kami ngayon sa mga nahulog na mangga? Yes or no? Yes. The general rule kasi is that pag property ng iba at pinulot mo pa rin at tinago mo, pag nanakaw pa rin yun, theft yun. The general rule. Pero ito kasi nasa batas mismo. Di ba? Remember, dati naman agricultural talaga ang Pilipinas. So whether farm yan o magkapitbahay kayo residential, parati talagang may puno dyan na pinag-aawayan. So kung may puno dyan, tapos nahuhulog yung prutas, ibig sabihin, hindi ako naging interesado na kunin yon anihin yon, di ba? Nahulog doon, sa'yo na yon. So pwede mong pulutin. Usapang mangga pa rin po, okay. Kuya Alan, Ate Pia, ang sanga ng puno ng mangga ng kapitbahay namin ay lumalampas na sa lupa namin at tinatamaan na ang pader ng bahay namin. Ito po ang aking tanong, pwede ko po ba silang idemanda na putulin ito? Yes or no? Umabot na sa'yo? Opo, at tinatamaan na yun. Yes, yes. Kasi parang nakakasagabal na siya sa'yo eh. So, pwede mo talagang sabihan sila na, please lang, putulin nyo ito. Okay, next. Kuya Alan, Ate Pia, para sa dagdag kita, may kaibigan po ako na nagbukas ng sari-sari store na nasa sidewalk pero nakadikit sa bahay nila. So sinita sila ng barangay dahil nga sidewalk daw yun at pag hindi nila inalis, gigibain yung tindahan. May karapatan ba yung barangay na gibain yun? Yes or no? Yes. Kasi ang sidewalk ay public at pagmamay-ari yan ng gobyerno at yan ay para sa convenience and safety ng lahat ng pedestrian. So lilinawin ko ha, halimbawa ako may lupa, hindi ko pinansin, nagtayo ka. After 3 months, nagbago ko ng isip, hindi ako pwedeng pumunta doon, sabihin ko, gigibain ko. Pwede ko sabihin sa'yo, pakialis mo, or pwede ako magdemanda na gigibain. At pag hindi ka pumayag, yung korte at sheriff ang magigiba. Pero pag yung sinasabing nuisance per se, esteros, biking lane, kalye, sidewalk, nagtayo ka, doon at doon, pwedeng puntahan ng barangay at pwedeng tanggalin. Kasi nga, yung abala mo ay sa buong publiko. Next. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong kakilala na 3 magkakapatid na may-ari ng lupa na nakapangalan sa kanila. Pero hindi pa nahati yon. Tapos, yung isa nilang kapatid, ibinenta ng buo yung lupa sa iisang tao nang walang pahintulot sa dalawa niyang kapatid. Pwede po ba yun, Kuya Alan, na ibenta ng buo yung lupa nang walang pahintulot sa ibang may-ari? Yes or no? No. Kasi maliwanag na maliwanag ang ating civil code na ang isang co-owner, pwede niya lang ibenta yung share niya. So kung 3 silang magkakapatid, nakapangalan naman sa kanilang 3, pag may kinausap itong isa, yung share lang niya ang mabibenta niya, 1/3. Klaro yan. Ate Pia, ang tanong, halimbawa na-consummate na yung pagbenta, no? Dahil hindi ko alam yung karapatan. Kapatid naman ito, nagbayad na ako ng 100,000, halimbawa. Ano ang remedies na available para sa akin na hindi naman pala iyo yun binayaran na kita Well, for sure yung pinagbentahan niya will now be a mawawala na talaga yung share nung isang kapatid. Kasi binenta niya lahat, pero ang pwede lang niyang ibenta yung 1/3 niya. So ito ngayong buyer, magiging owner siya ng 1/3. He will step into the shoes of the seller. Tapos, ididemanda niya ngayon yung kapatid na yun na, oy, ibalik mo sa akin yung sobra kong binayad kasi ang karapatan mo lang palang ibenta, 1/3 lang. Ang binayaran ko sa'yo, 1 whole. Okay. Balik mo yun sa kakasuhan niya ngayon yun, na ibalik. Hindi ko alam yun. Paano? Meron ba? Kuya Alan, Ate Pia, nilaparan ng aming local government yung kalsada sa tapat ng bahay namin. So, dahil dito, nakain ng kalsada yung parte ng lupa namin. May habol ba kami? Yes or no? May habol meaning matigil or babayaran kayo?
may parte ba kami doon? Okay. So, malinaw na malinaw sa Philippine Constitution yon. Ang gobyerno hindi pwedeng kumuha ng lupa or ng ari-arian mo na hindi niya babayaran. Just compensation. Okay? So, ang sagot doon, yes, may habol kayo. So, the general rule is, ang gobyerno, kailangan yung kotse mo, babayaran yon. Ang gobyerno, kailangan yung lupa mo, babayaran yon. Emergency, private yung hospital mo, kailangan gamitin yon. Paggamit mo, babayaran ka ng gobyerno. Ngayon, ano yung pwedeng exception? May nakita na minsan kasi may titulo, nakalagay doon. May 1 meter ka para sa paglapad ng kalye. So doon, minsan, makakasingil ka pa rin ng easement fee. Pero hindi yun yung... So pag nakalagay sa easement 1 meter, di ba? Hindi yun yung pareho ng 3 meters kinuha. Yung 2 meters, just compensation. So kung ano takbuhan ng presyo. Kasi dito sa 1 meter, pagbili mo pa lang ng property, sinabi na sa'yo eh. Yung 1 meter doon para sa sa kalye. Kaya yung mga nakakabili ng lupa na may easement, no? Huwag kayong magpapatayo sa easement. So kung nakalagay doon, 1 meter easement, doon ka hindi, akin pa rin yan, eto pader. Pag nilaparan yan at gigibayin yung pader, hindi ka babayaran ng gobyerno. Kasi sinabi na sa titulo mo na may easement. Pero pinasok mo yung pader doon sa after 1 meter. Sabi ng gobyerno, hindi lang naman 1 meter kailangan, grabe na traffic dito. 4 meters kukunin ko. Pati yung pader na ginastos mo, babayaran din ng gobyerno yon. Ako may katanungan lang. So, am I to understand na pag sinabi ng gobyerno, we're going to widen the road here, tapos nung sagasaan yung property ko, wala akong choice. Yes. As a citizen of the country. Because the assumption is that kailangan ng pamahalaan. Yung presyo, wala rin akong choice. Yung just compensation is defined by the buyer, which is the government. 3 ang powers ng gobyerno, Kuya Boy. Police power, power to tax, and power of eminent domain. Eminent domain, kukunin ng gobyerno yung sa'yo kasi kailangan ng gobyerno public use. Ano ang limitation? Number 1, kailangan public use. Hindi pwedeng sabihin lang, inis ako dyan kay Boy. Grabe yan ako tirahin sa interviews, kukunin ko lupa niyan. Hindi pwede yon. Pero gagamitin. So, ang ganda ng lupa mo, gagawing school, pwede. The other limitation is just compensation. So, meaning, kung ang bentahan sa lugar mo ay 30,000 per square, kahit na yung tax deck mo ay mas mura, pwede mo sabihin, sandali, 10,000 lang ibabayad mo eh. Dapat 30,000. Pero ang sabi ng batas, mag-deposit lang yung gobyerno ng value na nandun nga sa may listahan yan sa munisipyo. Tapos, pwede na niyang kunin. Ikaw naman, pwede ka pumunta ng korte na, kulang pa ng 20 million. Kasi ang bentahan dito sa amin talaga 30 mil. Ang dami nating natutunan. Maraming salamat. Palakpakan natin. Ate Pia, Kuya Alan, maraming salamat. Marami tayong natutunan. Alan Pia Pic, sa pagbabalik po ng...